Attorney, may mga signs ba o pangitain, no, na ang isang tao ay potentially abusive? Opo, Tita Mel. Actually, meron po tayong masabing early signs of abusive behavior. Oo. O ngayon po tinatawag pong red flags ng Oh, mga yeah. tao. Yes po. Oo. Isa po doon sa pinakakilala ay yung pagiging possessiveness niya or yung jealousy niyo po towards Pag masyadong seloso, Opo. So usually nakita po to doon sa gusto niyang sa kanya lagi yung atensyon. Bawal ka nang magtrabaho, ako na lang laging iniintindi mo. oo Opo. nga, may mga ganun nga din Yes. akong nadidinig, ano. Opo. Meron din po, kunyari, pagiging controlling niya towards yung partner niya. Lahat po ng desisyon, katulad ng pananamit o kung saan pupunta, siya po dapat ang may say kung saan po dapat pumunta yung kanyang partner. Aha. Opo. So yung babae, whether girlfriend, no, or Yes. asawa, dapat huwag mo akalain na sweet sa'yo. Love na Opo. love ka. Yung pala ano na yon, no? Medyo bantayan mo na at alamin mo na. Baka mamaya nga, ito, may ano pala ito, no? May topak pala yan. Opo. Kasi usually po, Yes. yung pagiging jealous nila and yung pagiging ano nila sa partner nila, tactic po yun nila para makontrol yung Yes. kanilang partner. And in the long run po, i-abuse po niya. Oo, Opo. pag tagal-tagal, no? Opo. It will be abused, no? Yes, Oh my ma'am. God. Pwede ring ano di ba, attorney? Pwede ring verbal ang abuse. Opo, Pwede, Tita no? Mel. Ang sinasabi nating verbal, yung marumi magsalita, yung, Opo. alam mo yun, yung, ang pangit niyang pag nagagalit siya, ang pangit, parang may magka-problema sa anger management, Yes. yung mga ganyan, di ba? Mag-ingat na, naku, lalo na yung mga kadalagahan dyan. Ha? Nanliligaw pa lang, alamin na muna ninyo, di ba? Opo. Kung anong klaseng pagkatao nitong lalaking ito. Dahil talaga naman, tama yun, di ba, attorney? Ikaw ba may asawa na? Wala po po. Naku, ha? Kasi pag nanliligaw, di ba? Opo. Best foot forward parati Yes, sila, no? palagi. Totoo Opo. naman yun di Opo. ba? Oo, yung Tapos habang tatagal, makikita mo na yung yung red totoong flags. pagkatao niya. Opo. At yun nga yung mga red flags na sinasabi mo kanina. Yes. Yung hindi magandang manalita. Naku, matakot ka na dyan. Attorney, how do you deal sa mga ganong klaseng tao? Paano tamang paraan? Opo. So usually po dapat, pag nararanasan nyo nang ina-abuse kayo ng inyong partner, dapat right away i-call out na yung abusive person na yon. Sabihin nyo po na mali ang ginagawa mo, nasasaktan ako, at mag-usap tayo ng maayos. Kasi po habang nagtatagal, may isip po niya baka na okay lang ang ginagawa niya o yung control niya sa iyo ay sobrang lakas Nagugustuhan na. mo, Opo, magsiselos niya ka, kala mo Patuloy sweet lang na po. sweet, Opo. yung pala. Oo nga. So kailangan nyo po dapat i-call out immediately. Ako, hindi ko na i-call out. Oo. Ka na pupunta dito, ha? Sabi ko. Tigilan mo ako. Uy, hindi ako nagbibiro. Actually, Pinakamagandang tama naman rin ng naman babae po. Pagka ganun di ba? Opo. Ba't mo pa pagtsatsagaan? Ang dami naman ng Tama lalaki naman po. dyan. Ano magtsatsaga sa ganun? Opo. Teka muna. Pero ano ba yung pwedeng... Ito naman sa storya natin. Yes. Kasi ito wife Opo. Tsaka mga anak ang involved dito, hindi na pwede yung basta na lang, wala, no. Anong dapat na ginawa niya? No? Nung nakikita na niya na nag-iba na ng ugali yung Ugali asawa niya Opo. Usually po, ang unang hihinga ng tulong sa ating kwento ay yung mga kapamilya niya, kamag-anak, o kahit kapitbahay. Tapos, pag hindi po siya masyadong comfortable, meron naman po tayong mga government agencies po, gaya ng Philippine Commission on Women. Meron po sila sa website nilang hotline po for VAUSI. So, pwede po sanang tumawag doon or mag-report. Ganun po. At syempre po, pwede rin naman po pumunta sa barangay. Oo, sa barangay, pwede rin Yes Magsumbong po. sa barangay, no? Opo. Importante yung magsumbong, attorney. Yes po. Bakit? Importante yun. Kasi po makita po natin, meron po dito sa Pilipinas na batas na pinagbabawal ang abuse po sa babae at sa kanilang anak. So yun po yung RA number 9262
o mas kilalang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Yun yung VAUSI Yes po, yung sinasabi mo. VAUSI po, Yes. anti-VAUSI. Dito po kasi sa batas natin, meron tinatawag na Barangay Protection Order. So pwede pagpunta po nung ina-abuse o kahit sinong kapamilya po niya can go po dun sa barangay, Para isumbong. isumbong po. Oo. Pwede pong maglagay ng Barangay Protection Order, yung BPO, na nakasaad po doon, Oh. bawal mong saktan ng pisikal o bawal mong ituloy ang pananakit nyo doon sa partner nyo. Depende rin po yun, pwede rin pong pagbawalan pong bumalik sa tahanan muna, bawal makipag-contact po doon sa... Barangay level, meron na Yes yun? po, pwede pong talaga ilagay ba? po yun. Oo. Ang BPO lang nga po is effective for 15 days po siya. Okay. After that po, meron naman pong tinatawag na temporary protection order na effective naman siya for 30 days. And yung Barangay pa rin yun. hindi na po, sa korte na po Ay, tayo kailangan pupunta. sa korte na. Opo. At saka yung permanent protection order po. Oo. Sa korte naman po tayo pupunta pag gusto natin mag-file nun. Aha. Pero kung kailan mo hindi, pagkatapos ng barangay at hindi tumigil. Hindi tumigil. Opo. Panay-panay ka ng Opo, hindi po sinunod. Lalo nang nagiging grabe. Yes diba? po. O ano nang Opo. gagawin niya? So dun po sa RA 9262 o yung anti-VAUSI law, meron naman, ito po ay criminal complaint po eh. So pag hindi po sinunod nung abuser yung barangay protection order, may kasama po itong kulong na depende rin po yung gaano katagal siyang ikukulong sa syempre po sa circumstances. Kung gano'ng kalala Opo, yung kanyang gaano po kalala yung po. ginagawa niya sa asawa niya o sa Opo. pamilya niya. Pero anong first step doon? Barangay pa rin ba yun? Halimbawa nga meron ng, kanina sabi mo, temporary whatever? Protection order Protection po. order? Yes po. Meron na in-issue yung barangay. Hindi pa rin tumigil. Yun po eh. Using Ano na? yung time po na yun, yung 15 days o yung 30 days po na yun, pwede na pong mag-file ng criminal complaint Oo. yung ina-abuse na partner sa korte. Siyempre po, kailangan po ng tulong ng abogado. Oo. And yun na po yung para po mabilis ng magkaroon ng trial at saka siyempre po, kung guilty po talaga yung nang-abuse, siya ay matulan na po ng parusa na kulong at meron po itong kasamang fine po at saka plus po meron ding kailangan niya mag-psychological counseling at psychiatric treatment po agad kung sino pong po. Talaga. Pero teka, totoo ba yung tama ba yung nadinig kong payo sa mga kababaihan na nakakaranas ng ganyan, Sabi, dapat daw, pag ikaw sinaktan, kunan mo ng litrato. Tama ba yun, attorney? Yes po, parang Tama? Bakit ba? Ba't ganun? so magiging useful po to as evidence eh. Kunyari po, physical ko pong sinasaktan. Para Picturean patunayan niyo mo na na po. talagang sinaktan Opo. ka, inumbag kang ganyan, nagkaroon ka ng black eye, Opo. pasapasa sa katawan, nasugat ka, or Yes whatever, po. ganun, no? Opo. Para malakas po yung ebidensya natin laban dun sa nang-abuse sa inyo po. Oo. Yes po. Oo. Not necessarily na magsasampa ka na talaga ng kaso, Yes no? po. Pero yung kailangan daw, matuto ka na mag-ipon ng mga ebidensya. Ebidensya po. Kung sakasakali na yung lalaking yan, not necessarily the husband either, Yes po. di ba? Yes Pwedeng asawa mo, pwedeng boyfriend mo, pwedeng ka-live-in mo, kung ano ba yan, at nananakit sa'yo, Opo. maghanda ka na Yes ng mga po. ebidensyang ganun. Opo. Para pag ikaw talagang magsampa na ng kaso, may mga ebidensya ka na. Opo. Di And ba? syempre Tama yun, po, ano? Opo, tama po yung Tita Mel. And kasama po doon, since ang primary concern po dapat talaga sa isang abusive relationship ay yung safety Yes. ng victim at yung kanyang anak, Yes. make sure na rin po nila na at as much as possible, malayo na sila doon sa nag-abuse na Aha. Doon po pumapasok yung mga barangay protection orders po. That would stop po that abuser from entering the house or At least meron kang kagyat na Opo. tulong na darating sa iyo Yes po. from the barangay. Opo. Oh, thank you very much, Attorney Joel, ha? Thank you po, Very Tita nice. Mel. Thank you so much. Thank you po. And I hope to have you again. Thank you po, Tita Mel.